Kami po ay napatawag dahil po gusto namin po tumaas ang aming kaalaman tungkol po dito sa cyber libel. It happens to, showbiz personalities, politicians, even your ordinary citizens. So maybe we can start by explaining what is cyber libel. Kasi bagong kaso lang ito dahil ngayon po marami nang gumagamit sa social media. What exactly po is cyber libel? Okay, umpisan muna natin dun sa konsepto ng libel or libelo, no? Okay. Ang libelo ay isang pagbigkas sa publiko ng isang akusasyon tungkol dun sa isang nagawang krimen o di kaya yung pagkukulang na ginawa o isang kondisyon or even yung status ng isang tao na nakakasira dun sa pangalan nitong tao na ito o ng isang institusyon. And kaya tinawag na cyber libel yan ay dahil po nagkaroon po ng batas, yung RA 10175, yung Cybercrime Act of 2012. Ngayon, kasama na po sa libelo, yung itong pagpaninira na ginawa mo ay ginawa mo using a computer system or kahit na cellphone. No? Dahil nga nag-improve na Dati po yung libelo po, usually mga kasulatan lang yan o kundi sa radyo or phonograph or minsan painting or even a theatrical exhibition. Yung kunyari, nagkaroon ng isang exhibition, doon lang pumapasok yung libel. Kaso nga, dahil nga sa teknolohiya, ay napasama na ngayon pag ikaw ay nanira ng pangalan ng isang tao, either inakusahan mo ng krimen, na ang ginamit mo ay ang iyong computer o yung iyong cellphone. So the difference between cyber libel and libel is the use of a computer system. So Tama po yun. if it's something that you said or something that you drew yourself, that one is libel. Pero pag Alright. Pag kunyari, let's say nagkasagutan lamang. Kunyari sa palengke, nagkasagutan, ang daming mga nakadinig, ang daming ngayong mga nasira yung kanilang pananaw tungkol sa tao. Ang tawag po doon ay slander. Slander. Ngayon, kapag ang ginawa mo naman ay medyo isang akto na nakakasira. For example, sinampal mo o biglang binatukan mo or sinuntok mo, Ang tawag po naman is slander by deed. Hindi po siya libel. Ang libel po bale ay kung ito ay kasulatan or engraving or nagpalabas kayo ng isang exhibition or even kunyari nagpalabas ka ng pelikula. Yun po ay libel po yun. Okay. Ito, attorney, I kind of look it up po, yung RA 10175 po. Yes. And I saw po that cyber libel carries penalties 1 degree higher po than normal libel. So my question po is, why is it harshly more punished than ordinary libel? Ano po yung pagkakaiba? Bakit po, hindi po ba dapat pantay lang yung kanilang mga penalties? Bakit po harsher po yung, kumbaga, penalties when it comes to cyber libel? Nung isinagawa po kasi talaga, nung ginagawa pa lamang yung RA 10175, and this was actually validated doon sa decision na Dicini versus Secretary of Justice ng Supreme Court. Pinaliwanag nila na, for example, na yung libel, kunyari, gumawa kayo ng kasulatan tapos ikinalat nyo dun sa lahat ng mga tao sa isang kumpanya, yung range niya, maliit lang. In other words, yung mga maaapektuhan ng kanilang opinion, yung akto ng paninira ng tao, ay doon lamang doon sa mga tao na nakabasa. On the other hand, itong cyber libel po kasi, kunyari, kung computer, pinost mo sa Facebook, daang libo kagad. Minsan, milyon kagad yung nakakita. So the pernicious effect po talaga nitong ginawa mong paninira, mas malaki po talaga. And for that reason, our lawmakers have decided na mas mabuti siguro para talaga maging preventive yung paninira ng pangalan ng isang tao using computer or using the internet or your cellphone, na pinipinalize po siya ng mas mataas, 1 degree higher po.